Bunin na Part 1, sumpu sa bawat pagpatak ng ulan, bumabalik sa aking alaala ang mga araw na magkasama pa kami ni Matt. Sa mga sandaling ito, tila bumabalik ang damdamin na pinilit kong kalimutan. Ako nga pala si Paulo at ito ang kwento ng aming pag-ibig na sinubok ng distansya at panahon. Nagkakilala kami ni Matt sa isang coffee shop sa Maynila. Noon pa man, alam kong may kakaiba sa kanya. Ang kanyang hangiti ay tila may dalang init na nagpapalambot sa malamig kong puso. Hindi nagtagal, nagkapalagayan kami ng loob. Ang bawat oras na magkasama kami ay tila isang eksena sa pelikula. Punong-puno ng saya at kilig. Ngunit sa likod ng mga ngiting iyon, alam kong may lihim siyang dinadala. Isang araw, habang magka-holding hands kaming naglalakad sa baybayin ng Manila Bay, bigla siyang tumigil. Hinawakan niya ang aking kamay at sinabi, "Paulo, kailangan kong umalis papuntang Amerika. May oportunidad akong naghihintay doon." Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Ang mundo ko ay biglang tumigil. Hindi ko alam kung paano tatanggapin ang balitang iyon. Sa kabila ng kanyang paliwanag, ang tanging naririnig ko lang ay ang pag-alis niya. Ang paglayo niya sa akin. "Kailan ka babalik?" Tanong ko, pilit na pinipigil ang aking luha. "Hindi ko alam, Paulo," sagot niya. "Pero pangako, hindi magbabago ang nararamdaman ko para sa'yo." Lumipas ang mga araw na puno ng pagkabalisa at lungkot. Dumating ang araw ng kanyang pag-alis. Sa airport, huli naming nasilayan ang isa't isa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pangako. Ngunit ang ngiti niya ay puno ng lungkot. Habang unti-unti siyang naglalaho sa aking paningin, tila ba may bahagi ng aking puso ang sumama sa kanya. Sa kabila ng distansya, hindi naputol ang aming komunikasyon. Salamat sa teknolohiya, nagawa naming magkausap kahit na magkahiwalay ng oras at lugar. Pero habang tumatagal, nararamdaman ko ang unti-unting pagbabago. Ang dating madalas na pag-uusap ay naging madalang. Ang mga mensahe niya ay tila wala ng sigla at ang mga tawag ay tila sapilitan na lamang. Isang gabi, habang ako'y naglalakad pauwi mula sa trabaho, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Matt. "Paulo, may kailangan akong aminin sa'yo. Sana maintindihan mo ako." Napatigil ako sa paglalakad at tinignan ang mensahe. Ang puso ko'y biglang bumilis ang tibok. Ano kaya ang sasabihin niya? May iba na ba siya? O baka naman may problema siya na hindi niya masabi sa akin? Ang mga katanungang iyon ay patuloy na bumabagabag sa akin habang nakaupo ako sa gilid ng kama. Hinihintay ang kanyang tawag. Dumating ang oras na iyon at sa kabilang linya, narinig ko ang pamilyar niyang boses. Ngunit sa pagkakataong ito, may bigat sa kanyang salita. Tila ba may dalang lihim na bumabagabag sa kanya. Mula nang umalis si Matt papuntang Amerika, para bang may malaking butas sa aking puso na hindi ko alam kung paano pupunan. Ang bawat araw na lumilipas ay tila pag-ikot ng oras na walang saysay, mga sandaling wala na ang kanyang mga ngiti at yakap na siyang bumubuo sa aking mga araw. Ang mga alaala namin, ang tanging naiiwan sa akin, mga alaala ng kanyang halakhak, at ang mga gabing magkasama kaming nangangarap. Isang umaga, habang nakaupo ako sa aming paboritong tambayan sa tabi ng ilog, pinagmamasdan ko ang tubig na dumadaloy. Ang agos nito ay tila sumasalamin sa daloy ng aking mga alaala. Bigla kong naalala ang huling gabi namin bago siya umalis. Nakaupo kami sa ilalim ng mga bituin, pinapakinggan ng mga alon ng ilog na kumakanta ng isang malungkot na awitin. "Paulo, hindi ko alam kung ano ang hinaharap, pero pangako, hindi kita makakalimutan," sabi ni Matt habang hawak ang aking kamay. Ngumiti ako noon, pilit na pinatatag ang loob. Kahit gaano pa kalayo, Matt, ikaw at ako ay laging konektado. Ngunit ano nga ba ang halaga ng mga pangako
sa gitna ng agwat at oras. Habang patuloy ang mga buwan, ang aming komunikasyon ay unti-unting nabawasan. Unang linggo, araw-araw kaming nag-uusap. Subalit nang lumaon, naging lingguhan. At ngayon, halos buwanan na lang. Naiintindihan ko naman. Abala siya sa bagong buhay niya sa ibang bansa. Isang gabi, habang nakahiga ako sa aking kama, natanggap ko ang isang mensahe mula kay Matt. Paulo, sorry kung bihira na akong makapagparamdam. Ang dami kasing nangyayari dito. Sana maunawaan mo. Pinilit kong maging masaya para sa kanya. Walang problema, Matt. Basta lagi kang mag-iingat dyan. Ngunit sa kaloob-looban ko, may kurot na hindi ko maipaliwanag. Unti-unti, parang nagiging estranghero na kami sa isa't isa. Ngunit sa kabila ng lahat, umaasa pa rin akong isang araw. Babalik siya at magiging kami ulit. Isang araw, habang naglilinis ako ng bahay, may nakita akong isang kahon na puno ng mga alaala namin ni Matt. May mga litrato, tickets sa sine, at ang paborito niyang scarf na iniwan niya sa akin. Sa ilalim ng lahat ng iyon, may isang sobre. Nakalimutan ko na ang tungkol dito. Binuksan ko iyon at nakita ang isang liham mula kay Matt na isinulat bago siya umalis. Paulo, kung binabasa mo ito, sana ay nasa mabuti kang kalagayan. Alam kong mahirap ang sitwasyon natin ngayon, pero gusto kong malaman mo na ikaw ang pinakamagandang bahagi ng buhay ko. Ngunit alam kong may mga bagay na hindi natin hawak. Kung sakaling hindi na tayo magkita pa, sana'y maging masaya ka. Lagi mong tandaan, mahal kita. Nang mabasa ko iyon, hindi ko napigilan ang mga luha kong bumagsak. Hindi ko alam kung bakit ngayon ko lang ito nakita, ngunit tila ito'y isang mensahe mula sa nakaraan na nagsasabing magpatawad at magpatuloy. Nang gabing iyon, matapos kong basahin ang liham, may natanggap akong tawag mula sa isang hindi pamilyar na numero. Nag-aalangan man, sinagot ko ito. Hello? Paulo? Ang tanong ng pamilyar na boses sa kabilang linya. Matt? Halos hindi ko mapaniwalaan. Oo, ako ito. Kailangan kitang makausap. Ang sabi niya, halatang may kaba sa kanyang boses. Ano ang nangyayari? Tanong ko, biglang nag-aalala. May kailangan akong sabihin sa'yo, pero hindi ko kayang ipaliwanag sa telepono. Kailangan kong bumalik diyan sa Pilipinas. Hindi ko na kayang itago ito. Bumalik? Bakit? Ano-ano? Anong nangyayari, Matt? Sunod-sunod kong tanong, puno ng kaba at pagtataka. Tumahimik siya saglit bago nagsalita ulit. Paulo, nagkita kami ni Lucas dito sa Amerika. Isang araw habang nasa isang event. At may nangyari. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Si Lucas ay ang matalik na kaibigan ni Matt noong college. Alam kong may espesyal na koneksyon sila noon pa man, ngunit hindi ko inaasahan ng ganito. Unti-unting bumigat ang aking pakiramdam. Paulo, hindi ko alam kung paano nangyari ito. Hindi ko naman ito sinasadya. Pero kailangan kong bumalik diyan para ayusin ang lahat. Patawad, patuloy ni Matt. Sa kabila ng sakit na nararamdaman ko, hindi ko alam kung ano ang isasagot. Isa lang ang malinaw sa akin. Ang pag-uwi ni Matt ay maaaring magbago ng lahat. Maaaring isang bagong simula o tuluyang pagtatapos. Ngunit hindi ko pa rin maalis ang tanong sa aking isipan. Ano ang gagawin ko kapag nagbalik siya? Ang mga araw sa Amerika ay parang pelikula na patuloy na umiikot sa parehong eksena. Ang mga tao, ang mga gusali, at maging ang hangin ay tila hindi nagbabago. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang bagay na patuloy na gumugulo sa akin. Ang alaala ni Paulo. Sa bawat pagmulat ng mata ko sa umaga, siya ang unang pumapasok sa isipan ko. Parang kahapon lamang, nang magpaalam ako sa kanya sa paliparan, bitbit ang pangarap at pangako ng magandang kinabukasan, ngunit naiwan ang puso ko sa kanya. Bago ako umalis, naniwala akong ang distansya
ay pansamantala lamang. Ngunit sa paglipas ng mga buwan, unti-unti kong nararamdaman ang bigat ng kalungkutan. Ang mga gabi ay tila mas mahaba at ang tahimik na bulong ng hangin ay nagdadala ng mga alaala ng aming mga tawanan at yakap. Ngunit pinipilit kong hindi magpatalo sa lungkot. Ang trabaho ko bilang isang nurse ay napakahalaga. Maraming umaasa sa akin at hindi ko kayang biguin ang pamilya ko sa Pilipinas. Isang umaga, habang ako'y nagkakape at tinitingnan ng mga larawan namin ni Paulo sa aking telepono, may natanggap akong mensahe mula sa kanya. "Kumusta ka na, Matt? Na-miss na kita." Ang simpleng mensahe na iyon ay parang kidlat na tumama sa akin. Matagal-tagal din kaming hindi nag-usap dahil sa kanya-kanyang abala sa buhay. Nagdulot ito ng kakaibang saya at pangungulila sa aking puso. Sinagot ko siya agad, "Namimiss din kita, Paulo. Sana okay ka lang diyan." At doon nagsimula ang muli naming komunikasyon. Sa kabila ng mga oras na hindi nagtutugma ang aming mga schedule, sinikap naming makahanap ng oras para sa isa't isa. Nakabuo kami ng bagong ritmo, isang sayaw na kami lang ang nakakaintindi sa pagitan ng aming mga oras. Isang gabi, habang kami ay nasa video call, napansin kong tila may gustong sabihin si Paulo. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng isang lihim na hindi niya maipaliwanag. "Matt," bungad niya, "may kailangan akong sabihin sa'yo." Natigilan ako. Hindi ko alam kung ano ang susunod niyang sasabihin, ngunit naramdaman ko ang kaba sa aking dibdib. "Ano yon, Paulo?" tanong ko. Pilit na itinatago ang pag-alala sa boses ko. "May nakilala akong iba." Bigla niyang sabi. Parang gumuho ang mundo ko sa mga salitang iyon. Hindi ko alam kung paano magre-react. Gusto kong magsalita, pero para bang natuyuan ako ng lalamunan. "Pero, hindi ko siya mahal," dagdag ni Paulo, na para bang binabasa ang iniisip ko. "Ikaw pa rin ang mahal ko, Matt. Pero hindi ko rin maiwasang magduda kung may patutunguhan pa ba tayo." Ang mga salitang iyon ay parang isang kutsilyo na tumusok sa aking puso. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang sitwasyon. Mahal ko pa rin si Paulo, ngunit hindi ko rin masisi ang nararamdaman niya. Mahirap ang ganitong sitwasyon, ang pag-ibig na nahahadlangan ng distansya. "Paulo?" sagot ko, pilit na pinipigilan ng luha. Hindi ko alam ang sasabihin, pero ayokong pilitin ka. Kung saan ka magiging masaya, susuportahan kita. Ngunit sa likod ng mga salitang iyon ay ang katotohanan na hindi ko siya kayang bitawan. Hindi ko kayang isipin na may ibang magmamahal sa kanya, tulad ng pagmamahal ko. Ngunit sa kabilang banda, naiintindihan ko rin ang hirap na pinagdaraanan niya. Nagpatuloy ang aming pag-uusap na puno ng pag-aalangan at pag-asa. Nangako kaming pag-iisipan ng lahat na susubukan naming pag-usapan ito ng mas maayos sa susunod na pagkakataon. Hanggang sa matapos ang tawag, hindi ko pa rin alam kung ano ang magiging kinabukasan namin. Kinabukasan, habang naglalakad ako pauwi mula sa trabaho, napansin ko ang isang maliit na tindahan na nagbebenta ng mga lumang libro. Naalala ko kung paano namin dati gustong magbasa ni Paulo ng mga libro sa ilalim ng puno sa park. Pumasok ako at namili ng iilang libro. Nagbabakasakaling ang mga pahinang ito ay makapagbigay liwanag sa naguguluhan kong isipan. Sa isang libro, may piraso ng papel na tila bookmark. Nakasulat dito ang isang quote, "Love knows not its own depth until the hour of separation." Parang sinadya ng tadhana na makita ko yon. Parang sinasabi sa akin ng papel na ito na ang tunay na pag-ibig ay hindi sumusuko sa unang pagsubok. Sa sandaling iyon, nagkaroon ako ng maliit na pag-asa. Hindi ko alam kung ano ang magiging desisyon ni Paulo, ngunit alam kong hindi ko dapat hayaan ang takot ang mangibabaw. Baka sakaling ang susunod na kabanata
ng aming kwento ay mas maliwanag kaysa sa inaakala ko. Bago ko pa man maisara ang aklat, dumating ang isang mensahe mula kay Paulo. Matt, kailangan nating mag-usap. May napagdesisyunan na ako. Hindi ko alam kung ano ang magiging kahulugan ng mensaheng iyon, ngunit alam kong kailangan kong maging handa. Ang puso ko'y puno ng kaba, ngunit may bahid ng pag-asa. Baka sakaling sa dulo ng lahat ng ito, matuklasan naming ang sagot na aming hinahanap. Sa muling pagbubukas ng pinto ng aming tahanang minsang naging kanlungan ng aming pagmamahalan, bumalik sa akin ang mga alaala ng nakaraan. Ang mga halakhakan, mga pag-uusap na puno ng pangarap, at mga titig na tila ba walang hanggan. Heto ako ngayon, si Matt, isang OFW sa Amerika. Ngunit sa bawat hakbang pabalik sa Pilipinas, tila ba may bigat na hatid ang bawat yapak dahil alam kong naiwan ko ang aking puso kay Paulo. Pagdating ko sa aming bayan, sinalubong ako ng mga dating kaibigan at pamilya. Ngunit sa kabila ng ingay at saya ng muling pagkikita, may isang bahagi ng aking sarili ang nananatiling tahimik. Tila ba may hinahanap na hindi kayang punuan ng kahit sino man. Kamusta ka na, Matt? Bungad ni Liza, isa sa mga matalik kong kaibigan. Ang tagal mo ring nawala, marami na ang nagbago dito. Maayos naman ako, sagot ko habang pilit na itinatago ang lungkot sa aking mga mata. Salamat sa pag-asikaso mo sa lahat ng ito. Habang nagpatuloy ang aming usapan, hindi ko maialis ang aking isipan kay Paulo. Minsan, sa gitna ng tawanan at kwentuhan, tila nakikita ko siya sa bawat sulok ng bahay na ito. Ang kanyang mga ngiti, ang kanyang mga yakap na tila ba walang kasing init. Isang gabi, habang tahimik akong nakaupo sa aming bakuran, naisipan kong buksan ang aking lumang telepono. Doon ko nasilip ang mga lumang mensahe namin ni Paulo. Ang mga mensahe ng pagmamahalan, pangarap at mga plano na tila ba napako na sa nakaraan. Isa sa mga mensahe niya ang nagdala sa akin ng kakaibang damdamin. Matt, kahit gaano pa kalayo ang ating pagitan, hinding-hindi magbabago ang nararamdaman ko para sa iyo. Hanggang sa muli nating pagkikita, ikaw at ikaw lamang ang laman ng puso ko. Hindi ko maiwasang mapangiti at maluha sa parehong pagkakataon. Napaisip ako kung ano na nga ba ang nararamdaman ni Paulo sa mga oras na ito at kung may puwang pa ba ako sa kanyang puso. Makalipas ang ilang araw, hindi ko na natiis. Kailangan kong makita si Paulo. Kailangan kong malaman kung may pag-asa pa kaming dalawa. Muli kong tinahak ang daan patungo sa aming paboritong lugar, malapit sa baybayin. Isa itong tahimik na lugar na madalas naming puntahan noon upang takasan ang mga problema at magpahinga mula sa ingay ng mundo. Habang papalapit ako sa lugar, bumilis ang tibok ng aking puso. Ano kaya ang mangyayari? Paano kung hindi na niya ako gusto? Paano kung may iba na siya? Ngunit sa aking pagdating, isang pamilyar na anyo ang bumungad sa akin. Si Paulo, nakaupo sa paborito naming bangko. Tila ba hinihintay ako. Hindi ko alam kung paano ko siya sasalubungin. Ang damdamin ko'y nag-uumapaw, ngunit kailangan kong magpigil. Matt? Bungad niya. Tila ba hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ikaw nga ba niyan? Oo, ako ito, sagot ko habang pilit na itinatago ang kaba. Kumusta ka na, Paulo? Hetong? Nagmamasid sa karagatan? Sagot niya habang nakangiti. Ikaw, kumusta ang Amerika? Maayos naman doon, pero iba pa rin yung pakiramdam dito, sabi ko. Kahit gaano pa kaganda ang buhay sa ibang bansa, tila ba may kulang. Tahimik kaming dalawa habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Marami akong gustong sabihin, ngunit hindi ko alam kung saan magsisimula. Paulo, miss na kita. Ang tanging nasabi ko. Hindi ko alam kung ano ang nararamdaman mo ngayon, pero gusto kong malaman. May puwang pa ba ako sa puso mo? Tahimik siyang tumingin sa akin,
tila ba nag-iisip. At sa wakas, nagsalita rin siya. Matt, hindi madali para sa akin ang nangyari. Umalis ka, iniwan mo ako rito. Pero kahit gaano pa kasakit, hindi ko kayang itanggi na ikaw pa rin ang laman ng puso ko. Nagulat ako sa kanyang sinabi. Ang bigat ng aking dinadala ay tila ba nawala sa isang iglap. Ngunit bago pa man ako makapagsalita, may narinig kaming tunog mula sa aking telepono. Isang mensahe mula sa Amerika na naglalaman ng balita na magpapabago sa lahat. Matt, kailangan mong bumalik agad. May emergency dito at kailangan ka namin. Ang sabi sa mensahe. Sa isang iglap, ang tuwang na darama ko ay napalitan ng pangamba at pag-aalala. Paulo, kailangan kong bumalik agad. Ang nasabi ko na lamang, habang ang mga matay puno ng panghihinayang. Hindi ko alam kung kailan ako makakabalik ulit. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon niya, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Intindihin mo muna ang mga bagay na nasa harapan mo, Matt. Pero tandaan mo, hindi nagbabago ang nararamdaman ko para sa'yo. Habang papalayo ako, alam kong may bahagi ng aking puso ang naiwan muli sa kanya. Ngunit ngayon, may pag-asa, may pangako, at sa muling pagbabalik ko, alam kong may naghihintay na pagmamahalan na hindi naglaho kailanman. Sa mga sumunod na linggo, hindi ko maalis sa aking isipan ang mga alaala namin ni Matt. Kahit nasabi akong makabalita mula sa kanya, pilit kong itinutuon ang sarili sa trabaho at mga kaibigan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may bahagi ng puso kong umaasa pa ring makakarinig ng balita mula sa kanya. Hanggang isang araw, habang abala ako sa pag-ayos ng mga dokumento sa opisina, bigla na lamang nag-ring ang aking telepono. Hindi ko inaasahan ang numerong lumabas sa screen. International number. Hello! Tanong ko, pinipilit na manatiling kalmado at hindi magpahalata ng kaba. Paulo, it's me, Matt. Ang boses na yon, kahit sa telepono lamang, ay tila nagdala sa akin, pabalik sa mga araw na magkasama pa kami. Matt! Kamusta ka na? Anong balita? Hindi ko mapigilang magpakita ng kaunting saya. Sa wakas, narinig ko rin ang boses niya. Okay naman ako dito. Medyo busy sa trabaho pero kinakaya. Ikaw, kamusta ka na dyan? Nag-usap kami ng matagal. Sinabi niya ang tungkol sa kanyang mga bagong kaibigan sa Amerika, ang mga lugar na napuntahan niya, at ang trabaho niyang patuloy na nagiging mas magulo araw-araw. Sa kabila ng saya kong marinig ang mga kwento niya, hindi ko maiwasang maramdaman ang lungkot sa kanyang tinig. May kung anong bumabagabag sa kanya na para bang may nais siyang sabihin, ngunit hindi niya magawa. Paulo, biglang sabi niya sa gitna ng aming pag-uusap, may sasabihin sana ako sa'yo, pero baka hindi ito ang tamang panahon. Nag-aalala ang tono niya at ramdam ko ang bigat ng kanyang nadarama kahit nasa kabilang panig siya ng mundo. Matt, alam mo naman na kahit ano pa yun, makikinig ako. Andito lang ako. Sandaling natahimik ang linya, ramdam ko ang pag-aalinlangan niya. Paulo, babalik ako sa Pilipinas. Halos napanganga ako sa kanyang sinabi. Babalik ka? Kailan? Bakit? Sa susunod na buwan. Pero hindi pa ito permanenteng desisyon. Gusto ko lang makasigurado sa mga plano ko. Bawat salita niya ay tila isang matinding hampas sa dibdib ko. Babalik siya, ngunit tila may pag-aalinlangan pa rin. Matt, ano ba talagang plano mo? Paulo, I need to see you. Kailangan kitang makausap ng harapan. May mga bagay na dapat nating pag-usapan. Sagot niya, may halong alindog at pangamba ang kanyang tinig. Nang matapos ang tawag, hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Masaya ako sa pagbabalik niya. Ngunit ang mga salitang, hindi pa ito permanenteng desisyon, ay tila isang banta ng muling paglayo. Hindi ko maiwasang magtanong sa sarili kung ano nga ba ang tunay niyang plano. Dumating ang araw ng pagdating ni Matt.
Hindi ko alam kung paano siya sasalubungin. Hindi ko rin alam kung ano ang dapat kong asahan. Ngunit sa paglabas niya mula sa paliparan, nakita ko agad ang kanyang ngiti, isang nangiting puno ng pananabik at kaba. Paulo, tawag niya habang papalapit siya. Hindi ko napigilang yakapin siya ng mahigpit. Sa mga sandaling iyon, tila nawala ang lahat ng pagdududa ko. Nagpunta kami sa isang paborito naming kainan at doon niya sinimulan ang pag-uusap. Paulo, ang totoo niyan, I've been thinking a lot about us. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa atin, pero hindi ko na kayang itago pa. Matt, ano ba talaga? Ano bang gusto mong mangyari? Tanong ko, may halong kaba at pag-asam. Paulo, mahal pa rin kita. Hindi mawawala yon. Pero hindi ko alam kung handa na ba akong bumalik dito ng tuluyan. Hindi ko alam kung kaya kong ipagpalit ang mga oportunidad na naghihintay sa akin sa Amerika. Napatitig ako sa kanya, sinusubukang unawain ang kanyang mga sinabi. So ano yung ibig sabihin nito, Matt? Ano ang mangyayari sa atin? Pansamantala akong mananatili dito para mag-isip. Pero Paulo, gusto kong malaman mo na kahit gaano pa kalayo o katagal, ikaw pa rin ang mahal ko. Ang mga salitang iyon ay tila musika sa aking pandinig. Ngunit kasabay nito, ang isang hindi maipaliwanag na kaba. Paano kung sa kanyang pag-iisip, mas piliin niyang manatili sa Amerika? Paano kung muli siyang lumisan? Habang nag-uusap kami, hindi ko maiwasang mapansin ang kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha. Tila may itinatagong lihim na nais ng kumawala. At sa mga mata niyang punong-puno ng emosyon, doon ko nakita ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Paulo, sabi niya, biglang bumigat ang kanyang tinig. May isa pa akong dapat sabihin sa'yo. Bago pa man ako makasagot, naramdaman ko ang panginginig ng kanyang kamay. Ha? Ano yon, Matt? Tanong ko, may halong kaba at pag-aalala. Paulo, may nangyari sa Amerika. May isang taong... Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, biglang nagring ang kanyang telepono. Napatingin siya sa akin at nakita ko ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Sandali lang, Paulo. Sabi niya, bago nagpaalam, para sagutin ang tawag habang pinapanood ko siyang naglalakad palayo. Ang dami kong tanong na bumabagabag sa isip ko. Ano nga ba ang nangyari sa Amerika? Sino ang taong iyon? At ano ang magiging epekto nito sa amin? Habang nakaupo akong mag-isa, isang bagay ang sigurado. Ang pagbabalik ni Matt ay nagdala ng maraming katanungan na kailangan naming harapin. At sa kabila ng lahat, alam kong hindi ito magiging madali. Ngunit sa isang banda, may bahagi sa akin na nagsasabing, anuman ang mangyari, ito ang simula ng isang bagong kabanata para sa amin. Ngunit ano nga kaya ang kahihinatnan nito? Ang mga araw na lumipas ay naging tila isang pelikula na paulit-ulit na pinapatugtog sa aking isipan. Bawat eksena, bawat sandali kasama si Matt ay parang isang lumang kanta na hindi ko magawang kalimutan kahit pa gusto kong ibaon sa limot. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, patuloy akong naglalakad sa kalsadang mag-isa. Dala-dala ang alaala ng isang pag-ibig na naiwang nakabitin sa manipis na hibla ng pag-asa. Isang umaga, habang abala ako sa pag-ayos ng mga dokumento sa opisina, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Matt. Isang simpleng, "Hi, how are you?" na tila isang bolang kanyon na biglang sumiklab sa aking dibdib. Hindi ko maipaliwanag kung bakit sa dami ng oras at pagkakataon, ngayon pa niya, naisipang magparamdam. Marahil ay dala ng pagkabagot sa kanyang bagong mundo, o baka naman may ibang dahilan na hindi ko pa natutuklasan. Ano man yon, hindi ko mapigilang sumagot. Hi Matt, I'm doing okay. Ikaw, kumusta ka na dyan sa Amerika? Sagot ko habang pilit na itinatago ang pag-aalala at pananabik sa boses ng pagiging kaswal.
Nagpatuloy ang aming pag-uusap. Nalaman ko na masaya naman siya sa bago niyang trabaho. Ngunit hindi maiwasang maramdaman ang kanyang pagod at lungkot sa tono ng kanyang mga mensahe. Dito ko napagtanto na kahit gaano kalayo ang kanyang narating, may bahagi sa kanya na tila naiwan dito sa Pilipinas. Marahil ay ako o ang mga alaala namin. Sa mga sumunod na araw, naging regular ang aming komunikasyon. Nagkukwentuhan kami tungkol sa mga simpleng bagay, mga alaala ng nakaraan, at mga pangarap na hindi pa natutupad. Sa bawat mensahe niyang natatanggap ko, hindi ko maiwasang umasa. Umasa na baka may pag-asa pa. Na baka, sa kabila ng lahat, ako pa rin ang laman ng kanyang puso. Isang gabi, habang nakahiga ako sa kama at pinagmamasdan ang mga bituin sa labas ng bintana, nag-send siya ng mensahe na nagpagulo sa aking isipan. Paulo, do you think we made the right decision to end things? Hindi ko alam kung paano sasagutin ang tanong na iyon. Ang daming alaala ang bumalik sa akin. Ang mga tawanan, mga luha, at mga pangarap na sabay naming binuo. Pero sa huli, pinili kong maging tapat sa kanya. I think we did what we thought was best at that time, Matt. Pero minsan, iniisip ko rin kung ano kaya ang mangyayari kung ipinaglaban natin. Sagot ko, umaasang hindi ito ang magiging katapusan ng aming pag-uusap. Matagal bago siya sumagot. At nang dumating ang kanyang sagot, isang mensahe na hindi ko inasahan ang sumalubong sa akin. Paulo, babalik ako sa Pilipinas. Pero hindi lang para sa isang vacation. I have something important to tell you. Parang tumigil ang oras sa mga sandaling yon. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Ang saya, kaba, at takot ay sabay-sabay na sumiklab sa aking dibdib. Ano ang ibig niyang sabihin? Ano ang mahalaga niyang sasabihin sa akin? Hindi ko maiwasang isipin ang lahat ng posibilidad. Baka ito na ang pagkakataon namin na ituloy ang naudlot na pag-ibig. O baka naman may mas masakit na katotohanan na kailangan kong harapin. Ano man ang dahilan, alam kong kailangan kong maging handa sa kanyang pagbabalik. Sa mga sumunod na araw, naging mas madalas ang aming pag-uusap. Nagplano na kami kung saan magkikita at kung ano ang gagawin. Ngunit sa bawat pag-uusap namin, nararamdaman ko ang bigat ng kanyang pinapasan. Parang may gustong ipagtapat si Matt, ngunit hindi niya masabi-sabi. Isang gabi, habang abala ako sa pag-iisip ng aming muling pagkikita, nakatanggap ako ng tawag mula sa kanya. Paulo, I'm at the airport. Can we meet tomorrow? Hindi ko maitago ang pagkasabik. Of course, Matt. Anong oras kita susunduin? Let's meet at our usual place. Alam mo kung saan? Sagot niya bago binaba ang tawag. Ang usual place na tinutukoy niya ay ang paborito naming kapehan kung saan kami madalas mag-usap at mangarap. Sa lugar na iyon, nagsimula ang lahat. At marahil ay doon din ito muling magsisimula o magtatapos. Kinabukasan, maaga akong nagising. Inihanda ko ang sarili, hindi lamang sa pisikal na aspeto, kundi pati na rin sa emosyonal. Nang makarating ako sa kapehan, nakita ko si Matt na nakaupo na. Hawak ang isang tasa ng kape at tila malalim ang iniisip. Hey, bati ko habang umupo sa kanyang harapan. Hi, Paulo! Sagot niya, ngunit sa mga mata niya'y may kirot na hindi maikubli. Patubo, Matt, ano ba yung kailangan mong sabihin? Tanong ko, puno ng pag-aalala. Huminga siya ng malalim. Paulo, I'm engaged, and I'm here to invite you to my wedding. Parang bomba ang sumabog sa aking harapan. Hindi ko alam kung paano magre-react sa kanyang sinabi. Ngumiti siya, ngunit alam kong may lungkot sa likod ng kanyang mga mata. Sa puntong iyon, hindi ko alam kung ako ba ay dapat na maging masaya para sa kanya o kung dapat ko nang tuluyang kalimutan ang lahat ng aming nakaraan. At sa kabila ng lahat, doon ko napagtanto na marahil ay hindi ang layo ang tunay na hadlang sa amin,
kundi ang mga desisyon na ginawa namin para sa aming mga sarili. Madalas ay iniisip ko na nagiging mababaw ang buhay ko sa Amerika. Naglalakad ako sa mga kalsada ng New York, kasama ang mga taong hindi ko kilala at hindi rin ako kilala. Ang mga gusali ay parang mga higanteng nagtataasang pader na humaharang sa akin upang makita ang langit. Sa dami ng tao rito, hindi ko pa rin maiwasang maramdaman ang kalungkutan. Lahat ng ito ay tila malayo sa buhay ko sa Pilipinas, lalo na kay Paulo. Sa unang ilang buwan ko rito, abala ako sa trabaho. Itinutuon ko ang lahat ng aking oras sa opisina para lang mapawi ang mga alaala niya. Ngunit kahit gaano pa ako magpakababad sa trabaho, sa tuwing uuwi ako sa apartment ko, naroon pa rin ang mga alaala niya. Ang mga tawanan na namin, ang mga gabing magkasama sa ilalim ng mga bituin, at ang mga pangarap namin na sabay naming binuo. Tuwing umuuwi ako sa apartment ko, ang una kong ginagawa ay buksan ang laptop ko. Nagbabaka sakali akong may email siya. Ngunit kadalasan, wala. Hanggang sa isang gabi, habang naglalakad ako pauwi mula sa opisina, may narinig akong pamilyar na boses. Matt! Nagulat ako at agad kong hinanap kung saan nanggagaling ang boses na iyon. At sa hindi ko inaasahan, nakita ko si Paulo, nakatayo sa kabilang kalsada. Hindi ko alam kung totoo bang siya iyon o isang ilusyon lang na dala ng pagod at pagnanasa kong makita siya. Ngunit nang makita kong naglakad siya papalapit sa akin, tumibok ng mabilis ang puso ko. Paulo, paano? Anong ginagawa mo dito? Ngumiti siya. Ang ngiting matagal ko nang hindi nakita. Nasa business trip ako. May conference dito na kailangan kong daluhan. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Parang bumalik ang lahat ng emosyon na pilit kong itinatago. Kumusta ka na? Ang tanging nasabi ko. Mabuti naman. Ikaw? Kamusta ang buhay dito? Tanong niya habang sabay kaming naglalakad pabalik sa apartment ko. Pumasok kami sa loob at naupo sa sofa. Ayos lang, sagot ko. Ngunit sa loob-loob ko, gustong-gusto kong sabihin na hindi ako ayos. Na miss ko siya. Naalala mo ba ang mga plano natin dati? Tanong niya bigla, na parang nagbabalik tanaw sa mga pangarap na binuo namin noon. Yung mga lugar na gusto nating puntahan, mga bagay na gusto nating gawin. Oo, ang sagot ko. Pero hindi na iyon mangyayari, hindi ba? Alam kong may kirot sa boses ko nang sabihin ko iyon. Tumahimik siya. Alam mo, Matt, hindi ko rin alam kung bakit ko ginagawa ito. Pero, tumigil siya. Tila nag-iisip kung dapat bang ituloy ang sinasabi niya. Pero hindi ko rin naman kayang itanggi na nandito pa rin sa akin ang nararamdaman ko para sa'yo. Nagulat ako sa sinabi niya. Hindi ko inaasahan na maririnig ko iyon mula sa kanya. Paulo. Naputol ang pag-uusap namin sa tunog ng cellphone ko. Isang tawag mula sa boss ko. Nagpaalam ako sandali kay Paulo para sagutin ang tawag. Habang kausap ko ang boss ko, hindi ko maiwasang mag-alala. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko kay Paulo pagkatapos ng tawag na ito. Pagbalik ko sa sala, nakita ko si Paulo na hawak ang isang envelope. May iniwan kang mga sulat sa akin bago ka umalis, sabi niya. Hindi ko iyon nabuksan hanggang ngayon. Bumalik sa akin ang alaala ng mga sulat na iyon, mga liham na isinulat ko sa kanya, na puno ng pag-asa at pangarap. Inakala ko na tapos na tayo, Matt, sabi niya habang pinapahid ang luha sa kanyang mga mata. Pero habang binabasa ko ang mga sulat mo, na-realize ko na hindi ko kayang basta na lang kalimutan ang lahat. Natahimik ako. Hindi ko inaasahan ang mga ipinagtapat niya. Ngunit alam kong kailangan ko ring maging tapat sa nararamdaman ko. Paulo, hindi ko rin alam kung ano ang mangyayari sa atin. Pero ang alam ko lang, hindi ko rin kayang basta na lang isuko ang nararamdaman ko para sa'yo. Nang oras na iyon,
parang bumagal ang ikot ng mundo. Naglapit kami at muling nagyakap, parang pinupunan ang mga tao ng pagkakalayo. Ngunit habang nakayakap sa kanya, hindi ko maiwasang mag-alala sa desisyon na ito. Tama bang muli kaming bumalik sa isa't isa? O isang pagkakamali ito na magdudulot ng mas malalim na sugat? Nang maghiwalay ang aming yakap, nagkatitigan kami. Alam kong pareho kaming may mga katanungan na hindi pa nasasagot. Ngunit sa pag-alis niya sa gabing iyon, naiwan sa akin ang isang bagay na mas matimbang kaysa sa alinmang tanong. Ang pag-asa na maaaring muli naming buuin ang aming nasirang pangarap. Ngunit sa pagdaan ng mga araw, isang lihim ang unti-unting lumalabas na maaaring makaapekto sa lahat ng ito. Isang lihim na maaaring magdulot ng mas matinding pagsubok sa aming muling pagkikita. Nasa tuktok ako ng isang gusali sa Maynila, pinagmamasdan ng mga ilaw ng lungsod na kumikislap sa dilim. Napabuntong hininga ako habang iniisip si Matt. Ilang buwan na rin simula nang umalis siya patungong Amerika at sa bawat araw na lumilipas, parang lalo lamang lumalalim ang kawalan sa aking puso. Paulo, bigkas ng isang pamilyar na boses mula sa likuran ko. Nilingon ko si Ana, isa sa mga matalik kong kaibigan. Nakangiti siya, ngunit may bakas ng pag-alala sa kanyang mga mata. Alam kong mahirap, pero kailangan mong mag-move on. Alam kong tama siya, ngunit paano nga ba mag-move on kung sa bawat sulok ng buhay ko, nandoon si Matt? Naaalala ko pa ang huli naming pag-uusap bago siya umalis. "Babalik ako, Paulo," sabi niya. "Kapag maayos na ang lahat, babalik ako para sa'yo." Ngunit hanggang kailan ko siya hihintayin? Sa mga sumunod na araw, sinubukan kong ibuhos ang sarili sa trabaho. Nagpursigi ako sa aking karera bilang isang interior designer. Umaasa na ang pagiging abala ay makakatulong upang mabawasan ang sakit. Ngunit sa bawat proyekto, sa bawat disenyo, naalala ko siya. Ang mga plano naming bahay na puno ng pagmamahalan at ng aming mga pangarap. Isang gabi, habang nag-aayos ako ng aking mga gamit pauwi mula sa opisina, napansin ko ang isang maliit na kahon na matagal nang nakatago sa isang sulok ng aking drawer. Binuksan ko ito at agad na bumungad ang mga lumang sulat ni Matt. Ang kanyang mga liham ay puno ng mga pangarap at pangako. Ramdam ko ang kanyang pagmamahal sa bawat salitang nakasulat doon. Habang binabasa ko ang mga iyon, isang liham ang tumawag ng aking pansin. Isang liham na hindi ko pa nabubuksan. Nagtataka, binuksan ko ito at binasa. "Paulo, simula ng liham. Kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay hindi na ako muling bumalik. Patawarin mo ako kung hindi ko natupad ang aking pangako. Ngunit sana, sa likod ng lahat, malaman mong ikaw ang laging laman ng puso ko, kahit saan man ako naroroon." Nanghina ang aking tuhod at napaupo ako. Hindi ko na napigilan ang mga luha na kanina ko pa pinipigilang bumagsak. Ibig bang sabihin nito na hindi na siya babalik? Sa mga susunod na araw, lalo akong naging balisa. Hindi ko alam kung paano haharapin ang posibilidad na hindi na muling mag-cruise ang aming landas. Isang umaga, habang nagkakape ako sa isang paborito naming coffee shop, napansin ko ang isang pamilyar na figura na pumasok sa pinto. Hindi ako maaaring magkamali. Si Matt iyon. Hindi ko alam kung paano ako dapat tumugon. Naglalakad siya palapit sa akin. At sa kanyang mga mata, nakita ko ang parehong damdamin na matagal kong kinikimkim. "Paulo?" Marahan niyang sabi habang nakatingin sa akin ng diretsyo. "I'm back." Bago pa man ako makapagsalita, isang tawag ang dumating sa kanyang telepono. Kita ko ang pag-aalala sa kanyang mukha habang sinasagot ito. "Kailangan kong umalis," sabi niya pagkatapos ng tawag. "Pero babalik ako mamayang gabi. May dapat tayong pag-usapan." Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ni Matt,
Ngunit may kung anong kaba ang nagsimula sa aking dibdib. Pag-alis niya, naiwan akong nag-iisip kung ano ang susunod na mangyayari. Nang gabing iyon, naghintay ako sa parehong coffee shop, umaasang darating siya gaya ng kanyang pangako. Ngunit habang lumilipas ang oras, unti-unting nawawala ang aking pag-asa. Sinubukan kong tawagan siya, ngunit hindi siya sumasagot. Nang sa wakas, ay nagpasya akong umalis. Tila may kung anong puwersang pumigil sa akin. Sa gilid ng aking mata, may nakita akong isang piraso ng papel na nakapatong sa mesa, kung saan kami huling nag-usap. Kinuha ko ito at binasa ang mensahe. Paulo, may dahilan kung bakit hindi kita makasama ngayon. Pero, pangako, ito ang huli. Huwag kang susuko, kahit na tila walang kasiguraduhan ang lahat. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng mensahe, ngunit isang bagay ang sigurado ako. Hindi pa tapos ang kwento namin ni Matt. Sa kabila ng lahat, may pag-asa pa rin akong nararamdaman. At kahit na hindi ko alam ang magiging wakas nito, alam kong handa akong ipaglaban ang aming pagmamahalan. Ang mga araw dito sa Amerika ay tila ba lumilipad, mga oras na puno ng trabaho, pagpupursigi, at pangarap na unti-unting natutupad. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may bahagi ng aking sariling nananatiling naiwang nakalutang sa nakaraan. Isang bahagi na hindi ko magawang kalimutan. Ako si Matt, isang overseas Filipino worker na nagbabata ng lamig ng ibang bayan, habang ang init ng pagmamahal ko kay Paulo ay naiwan sa Pilipinas. Noong una, akala ko kaya kong talikuran ng lahat. Ang mga alaala namin ni Paulo ay tila ba naging mga lumang litrato sa isang kahon. Ang mga ngiti niya, ang mga yakap, at ang mga halik na punong-puno ng pag-ibig. Lahat ng ito'y pilit kong isinilid sa isang sulok ng aking puso. Ngunit sa bawat sandaling nag-iisa ko rito, ang kahon na iyon ay unti-unting bumubukas. At ang mga alaala ay muling bumabalik. Isang gabi, habang binabaybay ko ang malamig na kalye ng New York, napatigil ako sa isang parking nagtataglay ng mga ilaw na kumikislap na parang mga bituin. Naupo ako sa isang bakanting bangko at nagbalik tanaw sa mga huling araw namin ni Paulo bago ako umalis. Para bang nagsimulang mag-replay ang bawat eksena sa aking isipan. Matt, alam kong mahirap ito para sa atin, wika ni Paulo noong gabing iyon. Pero naniniwala ako na makakahanap tayo ng paraan, na kahit gaano pa kalayo, ang puso mo'y mananatiling konektado sa akin. Hinawakan ko ang kanyang mga kamay, pilit na inuunawa ang bawat salita. Oo. O Paulo, pangako, walang magbabago. Ngunit sa kabila ng mga pangako, ang katotohanan ay masakit. Sa bawat araw na lumipas, naramdaman kong unti-unti kaming nilalamon ng distansya. Ang mga mensahe at tawag ay naging madalang, at ang mga oras ng pagkakausap ay tila naging isang obligasyon kaysa kasiyahan. Balik sa kasalukuyan, sinubukan kong iwasan ang mga alaala at tumayo mula sa bangko. Ngunit sa aking pag-alis, isang pamilyar na mukha ang pumasok sa aking paningin. Isang taong matagal ko nang hindi nakita, si Alex, ang matalik kong kaibigan mula pa sa Pilipinas. Matt! Tawag niya, puno ng tuwa at gulat. Hindi ko akalaing makikita kita rito. Niyakap ko siya ng mahigpit, hindi makapaniwala sa pagkikita naming iyon. Alex, anong ginagawa mo rito? Tanong ko habang pilit na itinatago ang pagkasabik na may halong kaba. Nandito ako para sa isang business trip, sagot niya. Pero higit pa riyan, may dala akong balita mula kay Paulo. Natigilan ako, tila ba biglang bumagal ang oras. Paulo, kumusta na siya? Hindi ko mapigilang itanong, kahit na sa loob-loob ko'y natatakot akong malaman ang sagot. Si Paulo. Umalis siya papuntang Amerika, sabi ni Alex habang nakatunghay sa akin. Naghahanap siya ng pagkakataon na makausap ka. Ang mga salitang iyon ay tila ba isang bomba
na sumabog sa aking isipan. Si Paulo, dito sa Amerika? Ano ang ibig sabihin nito? Ang mga tanong ay sunod-sunod na pumasok sa aking isipan, ngunit walang malinaw na sagot. Matt, may numero siya na gusto niyang ibigay ko sa'yo. Dugtong ni Alex habang inaabot ang isang papel. Nasa isang hotel siya malapit dito. Gusto niyang magkita kayo. Habang hawak ko ang papel, naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Nangungulila, sabik, at litong-lito. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may bahagi ng sarili kong nagsasabing, ito na ang pagkakataon. Isang pagkakataon na maaring magbigay linaw sa lahat ng nangyari sa amin ni Paulo. Habang naglalakad ako pa uwi, hawak ang papel na naglalaman ng impormasyon ni Paulo, isang bahagi ng aking isipan ang puno ng pag-asa, habang ang isa'y puno ng takot. Alam kong ang muli naming pagkikita ay maaaring magbago ng lahat, o baka naman maghatid lang ng higit pang sakit. Sa pag-uwi ko, nakaupo ako sa tabi ng aking bintana, pinagmamasdan ang mga ilaw ng lungsod na tila mga bituing nagkikislapan. Sa kabila ng lahat ng ito, isa lang ang tiyak. Hindi ko na kayang takasan pa ang kahon ng mga alaala. Kinakailangan ko na itong buksan at harapin ang mga nilalaman nito. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, isang tanong ang paulit-ulit na bumabagabag sa akin. Handang-handa na ba akong muling makita si Paulo at malaman ang tunay na dahilan ng kanyang pagdating sa Amerika? Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang araw na ito. Isang taon na ang lumipas mula nang umalis si Matt papuntang Amerika. Isang taon na ng mga mensaheng hindi palaging nasasagot, ng mga tawag na madalas ay putol, at ng mga pangakong hindi ko sigurado kung matutupad pa. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nariyan pa rin ang alaala na mga gabing magkasama kami sa ilalim ng mga bituin, mga gabing puno ng mga tawa, iyak, at mga pangarap na sabay naming binubuo. Isang ordinaryong araw sa opisina ang nagsimula nang may biglaang mensahe na dumating sa aking telepono. Ang mensahe ay galing kay Matt. Hey Paulo, may kailangan akong sabihin. Mamaya sa Zoom, 8 p.m. sa oras diyan. Importanteng magkausap tayo. Ang puso ko'y biglang bumilis ang tibok. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong asahan. Ang dami nang nangyari sa pagitan namin, mga bagay na hindi na maibabalik at mga pangarap na tila naging parte na lang ng nakaraan. Pero heto siya, muling nagpaparamdam. Habang papalapit ang oras ng aming pag-uusap, hindi ko mapigilang isipin ang mga posibleng mangyari. Marahil ay may magandang balita siya. O baka naman, gusto na niyang tuldukan ng lahat. Hindi ko alam. Ngunit ang alam ko ay kailangan kong maging handa sa kung anuman ang sasabihin niya. Sa wakas, dumating na ang 8:00. Naupo ako sa harap ng aking laptop at sinimulang buksan ang Zoom. Hindi nagtagal, lumitaw ang mukha ni Matt sa screen. May bahagyang ngiti sa kanyang mga labi, ngunit bakas sa kanyang mga mata ang halong saya at kaba. Paulo, bungad niya, salamat at naglaan ka ng oras para sa akin. Walang anuman, Matt. Ano ba ang gusto mong pag-usapan? Tanong ko, pilit na pinipigilan ang pag-aalala sa boses ko. Alam kong mahirap itong sitwasyon natin, lalo na't magkalayo tayo, panimula niya. Pero may isang bagay akong gustong ipaalam sa'yo. Isang bagay na maaaring makapagpabago ng lahat. Naghintay ako sa kanyang susunod na sasabihin, habang ang kaba ay unti-unting bumabalot sa aking dibdib. Ano yon, Matt? Tanong ko, puno ng pag-aalala. Paulo, sagot niya. Nakahanap ako ng paraan para makabalik diyan sa Pilipinas. Kasama na ito sa plano kong mag-settle down sa wakas. At gusto kong malaman kung may puwang pa rin ako sa puso mo. Nabigla ako sa kanyang sinabi. Hindi ko inaasahan ang ganitong balita. Matagal ko nang inasamang pagkakataong ito, ngunit sa paglipas ng panahon,
natutunan ko na ring tanggapin na baka hindi na ito mangyari. Totoo ba ito, Matt? Tanong ko, hindi makapaniwala. Oo, Paulo, totoo ito. Gusto kong subukang muli tayong magkasama kung papayag ka. Sagot niya, puno ng pag-asa ang kanyang mga mata. Ngunit bago pa man ako makasagot, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Biglang nag-ring ang doorbell sa bahay ko. Hindi ko inaasahan ang bisitang ito, lalo na sa oras na ito. Sandali lang, Matt, sabi ko. Sabay tayo upang tingnan kung sino ang nasa pintuan. Pagbukas ko ng pinto, tumambad sa akin ang isang lalaking hindi ko inaasahang makikita sa ganitong oras. Isa siyang kaibigan mula sa opisina, si Kevin. May dala siyang maliit na pakete na tila galing sa ibang bansa. Paulo, para sa'yo ito. Kanina ko pa gustong ibigay, pero ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataon. Sabi ni Kevin, sabay abot ng pakete sa akin. Salamat, Kevin, sagot ko. Sabay balik sa loob ng bahay. Agad kong binuksan ang pakete habang nakaharap pa rin sa laptop kung saan nakamasid si Matt. Sa loob ng pakete ay may isang maliit na kahon at isang sulat. Binuksan ko ang kahon at tumambad sa akin ang isang singsing. Napatingin ako sa sulat at sinimulang basahin ang nakasulat. Paulo, kung binabasa mo ito, nangangahulugan na sinimulan ko na ang bagong kabanata ng buhay ko dito sa Amerika. Ngunit hindi ko magagawang magpatuloy nang hindi kita kasama. Ang singsing na ito ay simbolo ng aking pangako na balang araw, babalik ako para sa'yo. At ngayon, oras na para tuparin ko iyon. Habang binabasa ko ang sulat, hindi ko maiwasang bumalik ang aking tingin kay Matt na nasa screen. Nakangiti siya, puno ng pag-asa sa kanyang mga mata. Paulo, handa na akong bumalik. Handa na akong maging bahagi ng buhay mo muli kung papayag ka, sabi niya. Ngunit bago ko pa man masabi ang aking sagot, isang tawag ang natanggap ko sa aking telepono. Isang tawag na nagdala ng balitang hindi ko inaasahan. Paulo, kailangan mong pumunta sa ospital. May emergency kay Kevin. Ang mundo ko'y biglang gumuho. Sa gitna ng mga pangarap na muling nabubuo, heto ang isang balitang hindi ko akalaing darating. Sa gitna ng lahat ng ito, kailangan kong pumili. Ang pag-ibig na matagal nang nawala o ang kaibigang nangangailangan ng aking presensya. Sa oras na iyon, isang tanong ang bumabalot sa isip ko. Ano ang mas mahalaga? Ang nakaraan na muling bumabalik o ang kasalukuyang biglang nagbago?